Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa stone map layout. Ano nga ba ito? Bago natin yan umpisahan, sa mga bago pa lamang kabisita sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated kapag meron tayong bagong uploads. At sa aking mga avid followers, shout out. Alright, shout out tayo kay Hyacinth Ofimia, Freddy Soriano, shout out din kay Cirilo Jaom, Julieta Tabuklaon, Danny Flores, Kawan Heart TV. Also shout out kay Glenn Mario, Tating Nali Mansalay, Ariel Bertodaso, Rogelio Cortez. Shout out kay Oliver Albarracin, Dennis Mordino, at Jury Dinsorino, Robert Cabonilas. And also shout out kay Remilito Katamura, kay user WP5, Kawan Heart TV, Marco Hungkulada, Angelito Capistrano, Brenda Giango, Peps Gelmar, Arturo Paangay, and lastly shout out kina Barbers 267, Edgar Lagarto, at kay Pizio Himintisa. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang video na ito ay matagal nang nakatago sa aking computer at i-share ko ito sa inyo, itong natagpuan namin na stone map sa kabundukan, at atin isa-isahin ang mga kahulugan nito. Ano nga ba itong stone map? Ang stone map ay hindi yan yung talagang physical map, kundi nandyan sa stone map, sa isang malaking bato, nakalagay ang mga informasyon, mga sign, at iba pang direksyon na nagtuturo ng iba't ibang lugar or iba't ibang digging spot mismo sa isang site lamang. Ang mga stone map, karamihan ay inilagay yan sa malapit sa creek, nakataob yan, at kapag baliktarin mo ang bato ay makikita mo ang mga marka sa ilalim ng bato. Meron ding mga stone map na ganito, na malaking boulder na nilulumot na, at makikita nyo lang kapag tinanggal yung mga lumot at mga iba pang mga kumakapit dyan na vegetation, kagaya nitong aming na-discovery dito. Okay, napakaganda kasi ito, kasi isang general treasure site, at nandyan lahat, pati ang mga babala, direksyon, at mga sign ng separated treasures. Okay, shout out nga pala sa mga katrupa ko dito. Ito medyo matagal na ito na video na nakasave sa aking computer, kaya try ko pag-share para ma-inspired naman ang mga baguhan sa pagtreasurehunt na meron talagang mga ganyang marka. Okay, hindi yung parang marka lamang, kundi talagang handmade na marka na katulad niyan. Okay, so no further ado, atin nang umpisahan ang pagtatalakay kung ano man ang narito sa stone map na ito mga katiyats. Okay, unahin natin itong mga katiyats, itong unang nakita namin na sign for treasures. At akin lang i-clarify na sa iba't ibang region ng Pilipinas, example sa Luzon, Visayas, at Mindanao, ay iba-ibang kahulugan ng mga signs kahit na magkapareho ito ng itsura. Kasi sa iba't ibang region ay iba-iba rin ang mga general na namamahala sa pagbaon nito. Kaya mayroong pagkakaiba. Hindi kasi sila gumagawa ng mga signs na magkapareho kasi magkaunsihan yan. Unang signs, pari-pareho ang meaning. Halimbawa, paa, tapos sabihin na in front, lahat yan makukuha yan ng mga kasama nila ng mga sundalo. Kaya kahit paa, iba-ibang ano niyan, meaning according to regions. Kaya lang yan lang aking i-clarify. Kaya minsan mayroong nagsabi na iba ang kahulugan, iba nga ang kahulugan yan. Kasi in every regions, iba-ibang nagbaon yan. At hindi pwedeng pari-pareho ang meaning ng mga signs. Okay, so bilog at
hindi ito dot, kundi yan ay plus. Ayan, di ba? Kakaiba yan. At meron siyang isang distinguish, klarong-klaro na dot sa kanyang kanan. So it can be na ang unang, kung wala itong dot, kung wala lang yan, yan ay treasure inside the rock na yan, automatic. At kung hindi inside, ay treasure below or in front. Yan lang. Pero ito kasi nilagyan dyan. So mayroong kahulugan yung mga dot na yan. Naalala niyo yung cross na ganyan and then mayroong dot sa kanan? Di ba treasure in the right side of the rock? Kaya sa pagganito, ang treasure dito, example, ito yung bato. Ito yung bato na may marka. Andito yung marka na yan. And then narito yung dot. So ibig sabihin, treasure in the right side of this rock. Sa distansya na hindi, kung hindi man yan 1 meter ay, kung hindi yan 1 meter dito, ay yan ay 5 meters sa kanyang kanan ng bato kung ikaw ay nakaharap. Okay, pero kung wala yung dot, kung ang dot ay aksidente lang yan na may dot dyan, ang kahulugan yan talaga ay dyan na sa front. Or kung hindi front, yan ay treasure enclosed or inside the rock. Nang linisin namin ito, ang ibabaw ng bato na yan, ay ito na yung tumambad sa atin, mga katiyats. Okay, ito na yan yung stone map na halos nandyan na nakalagay. Unahin natin to, halos nandito lahat ng mga science sa libro. Okay, at itong una, ito yung kinakatakutan na sumasabog. Kung nakita nyo, star ito, parang star. At meron siyang mga mitsa. Ito yung kanyang mga mitsa. Ayan. Kaya nagsasabi siya na careful sa mga deposito, merong booby trap. Merong mga separated treasure dito. Ito muna, ang katabi niya ay 4. Kung nahalata nyo, baliktad ang 4. Ang 4 ay norte or at the back of the big rock. Ito kasi ay big rock. So pwedeng sa likod nito doon, sa likod nito mismo doon pa yung likod. Norte yan. Ang norte kasi minsan ang kahulugan ay likod. Kasi kung i-drawing natin sa compass, yan, ang norte ay nasa uluhan. So kung ito yung bato, ito yung front, ang south. So ang likod ay norte. Kaya ang 4 ay treasure at the back or treasure at the north side of the rock. Okay, kaya tingnan ang norte niyan. Kung napansin nyo rin ay nakapoint talaga siya sa norte. Yan, kaya treasure at the back of this big rock. At supported siya sa arrowhead na yan. Okay, so ito, isang grupo yan ng sign. So isang item yan, isang treasure na nakabaon. Kasi ang bundok na ito ay napakaraming ano nito, mga nakabaon, kasi sa itaas nito ay iba't iba naman ang mga marka. Kaya itong grupo dito ay iba rin ito. So palagay ko ang stone map na ito ay merong 3 grupo. Okay, tingnan natin ang ito, kompleto na ito. Okay, so ito yan. Nasaan ba yung andito pala yung ano, natakpan ng kamay, anong daliri. Yan ang bomba. Okay, ito hindi pa natin ito nakita kanina. Unahin natin ng iba pang mga klaro dito. So ito, napansin nyo to mga katiyats to. Yan. Yan ang magkasalungat na arrowhead. Yan, may dot siya sa gitna.
Yan ay separated treasures in opposite direction. Kasama niyan ito. Ito yung nagbigay sa kanya ng distansya. Karamihan ng distansya nito na arrow kapag ganito ay 7 or 9 meters. Ito yung kanyang kasama na sign, yung separated opposite direction. So ibig sabihin niya ay sa papunta doon ay mayroon isa, at sa pabalik in front sa arrow, nakatayo kasi yung arrow na yan. Kaya kung nakatayo, yan ay sign din for gold. At kapag nakatayo, treasure in front ang kahulugan. Okay, so dalawa ito, treasure sa likod, treasure sa front. So magkasama itong dalawa. Okay, itong X, nagsasabi siya na merong treasure on target. So pwedeng ang bato nito, itong bato mismo na ito, ay merong laman yan under sa kanya. Kasi X ang nakalagay sa kanya. Okay, so ilan na ba? Tatlo na. Meron na tayong tatlong item na tinuturo ng stone map. Yung una, bomba pa lang yun. Okay, kulay tayo ng dilaw para sa susunod na target sign. Ito ay okay, ito yung magulo na arrow kasi ang arrow na ito, ayan, nagaganyan siya. Ang arrow kasi na ganito ay minsan ito ang kanyang direksyon at minsan ang mahaba. Kaya yan ang hindi ako sure kung saan ang tinuturo nito. Pero sa palagay ko, kung ako lang ang sundan dito, meron na kasi siyang kaparis na isang sign pa. So pwedeng kasama ito sa treasure in the north. Okay, papuntang doon sa itaas or likuran ng bato. Okay, at itong sign dito para siyang K. So kung parang K, ayan, para siyang nagaganyan, pero arrowhead yan na parang K, at nagaganyan na may manipis na linya. So pwedeng connected ito. So kung K, automatic na sign for gold pa rin yan, pero ang visible na direksyon yan ay papunta talaga dito. Okay, ngayon ay meron isang grupo dito sa kaliwa. Okay, ito kulayan natin ng blue ay meron kasing hindi nalinis dito ito na portion. Pwedeng sign kasi yan, pwedeng arrowhead. Kaya kapag nakakita kayo ng mga stone map, dala kayo ng brush na yung sa damit, sa pantalon. Brushan nyo yung bato para kita talaga, okay? So ito'y arrowhead, make that arrowhead yan na nagaganyan. Ito hindi na tayo tiyak kung ano ba ito, P ba ito o ito kasi ang visible nagaganyan. So kapag short arrow, ang mga distansya ng short arrow ay 4 to 5 meters. Susundan lang ang arrow kasi ang arrow nagtuturo talaga yan. At kung nakatayo yan na arrow, treasure in front or treasure below. Kung nakatayo yan na katulad nito, ito nakatayo to, kaya pwedeng meron sa baba. Okay, kaya ito na grupo ay nagsasabi din siya ng isa pang item. So meron na tayong tatlong grupo na hanapin. Okay, itong direksyon ng northwest,
Ito yan, northwest yan. Direksyon ng norte at direksyon ng south. Yung west na lang ang hindi natin na-locate. Mayroon pa ito sa portion dito pero hindi na masyadong makikita. Hindi kasi gaano nalinis ito. Okay, so ito yung nagbigay rin. Pwede rin siya nagbigay ng distansya, ang short V 5. So tama tayo na 4 to 5 meters northwest. So northwest ito. Ang itong orange ay norte, ang pink ay norte. At south dito sa kabila. At meron din palang X na treasure on the spot or treasure on target. So ang saan nakalagay yan, diyan ang treasure. So dahil malaking bato ito, pwedeng meron siyang tinakpan na treasure under. Okay, so ito lang may bahagi ko sa inyo mga katiyats tungkol sa mga stone map na ganito na real na natagpuan namin, kung paano hanapin ang posibleng mahanap. Hindi naman ako nagsabi na sigurado. Okay, so kahit wala tayong mga scanners, mga detector, basta't meron tayong prowess or itong knowledge sa mga signs, ay pwede tayong makatsamba, sabihin natin tsamba, or pwede tayong makakuha niyan na kahit walang mga detectors. Okay, so ako'y magpaalam ng mga katiyats. Maraming salamat. Hanggang sa muli, dito lamang sa The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Paalam!